Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 321 hanggang 325. Kabanata 321. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Claire sa pinsala ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na si Zongjing Liu, na inimbitahan ni Gao Junwei, ay talagang isang kwek-kwek na doktor. Ngayong nakita na si Zongjing Liu, sino ang makakapagpagaling sa pinsala ng kanyang ama sa buong Ores Hill? Sa pag-iisip pa lang nito, naglakad si Charlie sa kanya kasama si Changqi at ipinakilala, Claire, ito ay ang sikat na doktor at may karanasan na si Changqi. Kaya niyang gamutin ang sugat ng ama natin. Nang marinig ito ni Claire at Elaine, tuwang-tuwa sila. Hindi pinangarap ng mag-ina na si Changqi, isang nangungunang doktor ng tradisyonal na gamot, handang gamutin si Jacob. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Mr. Changqi, ang sakit ng tatay ko, nakikiusap ako na pagalingin mo siya para sa amin. Bahagyang ngumiti si Changqi at sinabing, Mrs. Wade, mangyaring makatiyak, si Mr. Wade ang mayroon grace of reinventing me, I will definitely go all out. Pagkatapos magsalita, humakbang siya papunta kay Jacob na nakahiga sa hospital bed. Kinuha ang tableta, ginupit ng kalahati ng maingat, at sinubo ang kalahati ng gamot sa bibig ni Jacob. Napabuntong hininga ang lahat. Bagamat hindi naniniwala ang orihinal na doktor sa ospital, na kaya ng tradisyonal na gamot ang pinsala sa gulugod. Pagkatapos ng lahat, siya ang sikat na Changqi. Malabo itong naramdaman niya na baka may milagrong mangyari. Si Warnia, Solomon White, Shin Gang, at Mr. Orville ay nakakuha ng mahiwagang gamot ni Charlie, kaya nakilala nila ang pinagmulan ng gamot na ito sa isang sulyap. Gusto rin nilang malaman ito sandali. Gaano kahanga-hanga ang mahiwagang gamot na ito? Maaari ba itong harapin ng mataas na paraplegia? Pagkatapos, bahagyang nanginig ang katawan ni Jacob. At ang kanyang mukha na orihinal na labis na mafutla ay nagsimulang mamula sa sandaling ito. At ang kanyang nakapikit na mga mata ay dahan-daang bumukas din sa oras na ito. Nang imulat ni Jacob ang kanyang mga mata, tanging pagkagulat ang kanyang naramdaman. Ang buong katawan ay mainit, at siya ay hindi mailarawang komportable. At saka, unti-unting nawawala ang masakit na pakiramdam na nasa bone marrow. Hindi niya namamalayan na sinubukang umupo, at sa sandaling ito, ang eksena na nagpabigla sa lahat. Umasa talaga si Jacob sa sarili niyang lakas para maupo mula sa hospital bed. Laking gulat ng lahat ng naruroon matapos makakita ng ganoong eksena. Tinakpan ni Claire ang maliit na bibig at umiyak sa tuwa. Si Changqi ay talagang isang master ng tradisyonal na medisina. Pinasigla niya ang mataas na paraplegia ng kanyang ama. Talagang gumaling siya. At nasaksihan ni Orville at ng iba pa, ang paggaling ni Jacob tulad ng dati. At hinangaan nila si Charlie ng higit pa. Alam nila na kalahati ng tableta na kinain ni Jacob, ay ang mahiwagang gamot na ginawa ni Charlie, at ang nakuha nilang lahat. Ngayon nakita nila na ang tableta ay may napakalakas na kapangyarihan. Ang mataas na paraplegia ay maaaring gamutin sa kalahating kapsula lamang, at lahat sila ay nasa sabik at namangha ng sobra. Kasabay nito, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso. Si Mr. Wade ay talagang isang Diyos at tao. Ang pil na ginawa ng kanyang kamay, ay maaaring magpagaling ng kahit na mataas na paraplegia sa loob ng ilang minuto lamang. Ito ay nagliligtas ng buhay na gamot, at nagulat si Changqi at malapit ng mahimatay. Ito ay talagang isang medikal na himala, kahit ang mga Amerikano ay imposibleng gamutin ng mataas na paraplegia. Gayunpaman, ito ay gumaling sa pamamagitan lamang ng kalahating magic na gamot. Sa pag-iisip nito,
Tuwang-tuwa siya na hindi niya maiwasang ilagay ang natitirang kalahati ng gamot sa kanyang panloob na bulsa. Ito ay isang dagdag na kalahating mahiwagang gamot na gantimpala galing kay Mr. Wade para sa kanyang sarili. Siguraduhing panatilihin ligtas ito. Kabanata 322. Sa oras na ito, naramdaman ni Jacob ang kamangha-mangha na pagbabago sa kanyang katawan, at ang kanyang ekspresyon ay hindi makapaniwala. Malabo niyang naalala na naaksidente siya sa sasakyan at hindi niya maigalaw ang lahat ng kanyang katawan. Pero ngayon, ano ang pakiramdam na parang hindi pa nangyari ang insidenteng ito? Ang pakiramdam na ang kanyang katawan ay naging napakabuti at mas mahusay kaysa sa dati. Anong nangyayari dito? Sa pag-iisip nito, biglang nataranta si Jacob. Hindi niya napigilang tanungin si Claire. Claire, anong problema ko? Nakabawi si Claire at nagmamadaling umiyak at sinabing, Dad, muntik ka nang maparalisa dahil sa aksidente. Salamat sa henyong doktor. Pagkatapos ng lahat, lumapit siya kay Chunky at nagpapasalamat na sinabi, Maraming salamat para dito, henyong doktor. Kung hindi dahil sa iyo, talagang walang magawa ang matandang ito. Pagkatapos noon, maganda ang mukha niya at mataimtim, at gusto niyang yumuko para magpasalamat kay Chunky. Dali-dali siyang tinulungan ni Chunky na makatayo. Gusto niya talagang sabihin, gusto kong pasalamatan si Mr. Wade. Kung wala ang gamot ni Mr. Wade, ang kanyang ama ay hindi maaaring gumaling ng mag-isa. Kahit na, sa kanyang ama, ang paggaling ay nakasalalay sa mahiwagang gamot ni Mr. Wade. Gayunpaman, nang maisip niyang ayaw ni Charlie na ilantad ang kanyang lakas, walang magawa si Chunky but to bite the bullet and say, Mrs. Wade, maliit na bagay lang. Hindi mo kailangan na maging magalang. Kung hindi dahil sa mahiwagang gamot ni Mr. Wade, kahit na isang master ng tradisyonal na gamot, ay walang lunas para sa mataas na antas ng paraplegia. Natigilan din ng doktor na namamahala sa ospital. Tumingin siya kay Chunky at sinabi ng nanginginig, Mr. Shi, nakagawa ka ng world-class na medikal na himala. Maaari kang makakuha ng isang premyong Nobel sa medisina sa pamamagitan lamang ng paggamit ng iyong gamot. Ito ay isang mahusay na kaganapan para sa kapakinabangan ng buong sangkatauhan. Napangiti si Chunky, at sinabing, kung seryoso ka, nakuha lang ng Old Master ang magic na gamot nang hindi sinasadya. Kung hindi, kahit na mayroon akong mahusay na mga kasanayan, hindi ko magagawang ibalik sa normal ang paralisadong tao. Bumuntong hininga ang dumadating na doktor. Ang iyong mahiwagang gamot ay isang medikal na himala mismo. Kung magkaroon ng produksyon ng magic pill, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang makikinabang. Umiling si Chunky at sinabing, ang aking mahiwagang gamot ay dinalisay ng isang tao at dakilang may mahiwagang kapangyarihan. Ito ay napakabihira sa mundo. Last half na lang ang natitira sa akin. Malabong magkaroon ng mass production. Bumuntong hininga ang dumadating na doktor at sinabing, nakakahiya talaga. Nagmamadaling humakbang si Claire sa oras na ito at tinanong ang doktor, Doktor, hanggang kailan mapapalabas ang aking ama sa ospital, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon? Sinabi ng dumadating na doktor, Bueno, tiningnan ko lang ang kalagayan ni Mr. Wilson. Ang gulugod na napinsala ay naayos na, at ang iba pang mga pinsala sa katawan ay gumaling ng husto. Gayunpaman, inirerekomenda ko pa rin na obserbahan muna natin siya sa ospital ng ilang araw. Hayaan munang magpahinga ng mabuti si Mr. Wilson. Nagsalita rin si Chunky sa gilid. Tama, Mrs. Wade. Sa mga kadalasang nasugatan, 3 puntos ang nakasalalay sa paggamot, 7 puntos sa suporta. Kaya iminumungkahi ko na si Mr. Wilson ay huwag magmadaling umalis sa ospital, at magpahinga ng ilang araw sa ospital bago umalis. Mabilis na tumango si Claire at sinabing, kung gayon hayaan mo muna siyang maospital ng ilang araw. Nang marinig ito, sinabi ni Charlie kay Chunky, Warnia at sa iba pa, salamat sa pagpunta para makita ang aking biyenan. Salamat, ngunit ang aking biyenan ay gumaling sa kanyang karamdaman. Hayaan muna natin siyang magpahinga ng tahimik. Nagmamadaling tumango ang lahat. Ngayong nagsalita na si Mr. Wade,
Natural na umalis sa lalong madaling panahon para hindi magdulot ng kaguluhan. Kaya magalang na nagpaalam sina Warnia, Chunky, Shin Gang, Solomon White, Orville at iba pa kay Charlie. Noong pinaalis sila ni Charlie, nag-aalalang sinabi ni Elaine, ang kanyang biyenan, kay Claire, walang kwentang basura si Charlie, tapos ngayon mas may kakayahan siyang manlinlang ng tao, kaya araming malalaking tao ang pinaglalaroan niya. Ito ang ritmo ng kamatayan. Kabanata 323. Nang marinig ang babala ng kanyang ina, nakaramdam din ng hiya si Claire. Iniisip din niya na ang estilo ng feng shui ni Charlie ay malapit sa malalaking figure na ito. Sa katunayan, ito ay katumbas ng paglalakad ng mahigpit na lubad sa Grand Canyon, na lubhang mapanganib. Mayroong ilang mga master na manghuhula na nilinlang ang maraming mga kilalang tao noon, ngunit pagkatapos silang lahat ay napatay. Kung magpapatuloy ng ganito si Charlie, talagang hindi mahalaga kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nakita ni Elaine na nag-aalala rin si Claire, at alam niyang nagtagumpay siya sa paggatong sa kanya, at nagmamadaling sumakay sa riles habang mainit. Pagkatapos na mapaalis ang iyong ama mula sa ospital, kailangan mong hiwalayan siya ng mabilis. Kung hindi, balang araw malalaman ng grupong ito na niloko sila. Pero kailangan pa ring magdusa ng buong pamilya natin? Tulad ng sinabi niya, idinagdag ni Elaine. Hindi mo tiningnan ang Gao Junwei na yon? Tinapon siya pababa nang hindi dumaan sa hagdan. Si Charlie ay nagsinungaling sa kanila ng labis, at hindi ko alam kung paano siya mamatay sa oras na yon. Hindi nasisiyahang sinabi ni Claire, Mom, humiling lang si Charlie sa isang henyong doktor na iligtas si tatay. Paano mo nasabi ang ganoong bagay? Hindi ba ito tumatawid sa ilog para gibain ang tulay? Bakit hindi mo masabi? Galit na sabi ni Elaine. Alam mo bang tama lang ang sitwasyon niya ngayon? Tulad ng namuhunan ako sa insurance sa pananalapi noong panahong yon. At maaaring magkaroon ng bagyo balang araw. Kapag nagkaroon ng thunderstorm, wala na ito dito. Nawala lahat. Seryosong sinabi ni Claire. Mom, ano man ang mangyari, hindi ko pipiliin na hiwalayan si Charlie. Iyon ang sinabi niya. Ngunit hindi maiwasan ni Claire na mag-alala. Hindi siya natakot na saktan siya ni Charlie at ang pamilya Wilson sa hinaharap. Ngunit nag-aalala siyang baka malagay sa panganib si Charlie na gantihan ng malalaking figure na ito ng lungsod. Sa pag-iisip nito, nadama niya na dapat niyang hikayatin si Charlie na ihinto ang panloloko sa iba, sa pamamagitan ng pag-asa sa pamahiin. Baka magkaroon ng gulo sa hinaharap. Nang marinig ito ni Elaine, galit niyang sinabi, Anak, gusto mo talagang magalit ako sayo. Pagkababa ng boses, bumalik si Charlie matapos ipadala ang lahat. May gustong pa sanang sabihin si Elaine. Sinabi ng dumadating na doktor sa oras na ito, Okay, mangyaring dumaan sa isang pamamaraan sa pag-ospital sa lalong madaling panahon. At sisimulan namin ang follow-up rehabilitasyon at nursing. Sige. Lumingon si Claire at sinabi kay Charlie, is the 180,000 check na na-refund ni Doris ay nasa'yo? Oo, tumango si Charlie at sinabing, kung gayon, babayaran ko na ang bill. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Charlie at muling lumabas ng ward. Ang ina ni Claire, si Elaine, nang marinig niyang mayroong 180,000 tseke, nagmamadaling nagtanong, anong check? Saan nanggaling ang tseke? Sinabi ni Claire, si Doris ng Emgrand Group ang nag-refund ng upa sa opisina ko, at sila ay nagbigay sa akin ng opisina sa Wingstar Building ng libre. Tuwang-tuwang sabi ni Elaine, may ganoon bang magandang bagay? Sa pagkakataong ito nakatipid ka ng 180,000. Pagkatapos niyang magsalita, nagmadali siyang nagtanong sa doktor. Magkano ang kailangang bayaran para sa ospital? The attending doctor said, dahil gumaling na ang pasyente, ang natitira na lang ay rehabilitasyon at pangangalaga sa pag-aalaga. Sa katunayan, ito ay hindi gaanong pera, 2,000 lang sa isang araw tama na. Maaari kang magbayad muna ng deposito na 20,000. Nang marinig ni Elaine na 20,000 lang ang kailangan niyang bayaran,
Agad niya itong inilipat ang isip. Ang tseke ay 180,000, 160,000 ang matitira. Sa pag-iisip nito, dali-dali niyang sinabi kay Claire, pupunta ko kay Charlie, pupunta ko para magbayad. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmadali siyang lumabas para makahabol. Naglalakad si Charlie papunta sa opisina ng pagbabayad sa oras na ito, at biglang nakarinig ng rush na yabag sa likod niya. Paglingon niya, naroon na ang biyenang si Elaine. Tumayo si Elaine sa harapan niya at humihingal na nag-utos. Charlie, ibigay mo sa akin ang tseke, at ako na ang magbabayad. Hindi alam ni Charlie na sakim siya sa natitirang 160,000, kaya sinabi niya, Mom, pwede ka nang bumalik at samahan si Dad. Ako na ang magbabayad. Pinandilatan siya ni Elaine at galit na sinabi, bakit ayaw mong ibigay sakin? Sabi ko, ibigay mo sakin ang tseke at bumalik ka sa ward para tulungan si Claire. Kabanata 324. Walang magawa si Charlie. Kinuha ang tseke mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanya, na nagsasabing, Mom, narito ang tseke. Tuwang-tuwang kinuha ni Elaine ang tseke, at tuwang-tuwang tumakbo sa opisina ng pagbabayad. Nang makitang sabik na sabik siya, alam ni Charlie na nagpaplano siyang gumastos ng pera. Bumuntong hininga si Charlie at bumalik sa ward. Pagkabalik, nagtanong si Claire, naabutan ka ba ni Mom? Tumango si Charlie, kinuha ni Mom ang tseke at sinabing, siya na ang magbabayad. Sige, mukhang walang magawa si Claire. Alam niya na ang kanyang ina ay palaging sakim sa pera at ganap na bukas sa pera. Alam niya na may sukli ang 180,000 para sa bill. Tiyak na gagawin niya ang ilang ideya. Pero hindi siya nagsabi ng kahit ano. Kung tutuusin, ganyang tao ang nanay niya. Kung siya ay hindi sumasang-ayon, tiyak na iiyak siya at magbibigti. Sa oras na ito, sumugod si Elaine sa opisina ng pagbabayad. Hinampas ang tseke sa harap ng cashier, at sinabing, babayaran ko ang pagpapaospital ni Jacob. Tumango ang cashier, binuksan ang file, nakita ang impormasyon sa ospital, at sinabing, sapat na ang magbayad ng 20,000, e-refund ang higit pa at mas kaunting pampaganda. Sige, hindi maitago ni Elaine ang kanyang pananabik at sinabi, magbayad ako gamit ang zeking ito. At ipadala ang sukli sa aking personal na card. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang bank card, ibinigay ito, at sinabi, basta lagyan ang card na ito, at magmadali ka. Bumuntong hininga ang cashier, kinuha ang tseke at sinulyapan, biglang natigilan. Natigilan si Elaine nang makita siya, sa pag-aakalang siya ay sadyang sinasabutahe, at galit na sinabi, ano ang nangyayari sa'yo? Dapat mong harapin ito ng mabilis. Meron pa akong gagawin. Bumalik sa katinoan ang cashier. Nang makita ang mukha ni Elaine na naiinip, siya ay medyo nagalit din. At inihagis ang tseke sa mukha ni Elaine. At galit na sinabi, sa tingin ko ikaw ay isang pasyente mula sa psychiatric department. Tama, kumuha ng tseke na 100,000,000 para pambayad sa hospital bill. Hindi ka ba nakainom ng gamot ngayon? Ano, 100,000,000? Kumunat ang noo ni Elaine. Ibinaba ang ulo, kinuha ang tseke at tiningnan ito, at nang masulyapan niya ito, nagulat siya sa daming ng 0 sa tseke. Habang nagbibilang, bamulong siya sa sarili, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. Bilang pagbibilang dito, siya ay nabulag at umibig. Ito ay 100,000,000. Ito ay kapalaran. Hindi na itago ng cashier ang galit at sinabing, sabi ko may sakit ka, saan ka kumuha ng pekeng tseke at maglakas loob na lumapit sa akin para magsinungaling? Maniwala ka man o hindi, tatawag ako sa 110 para mahuli ka at makulong dahil sa panloloko. Noon lang bumalik sa katinoan si Elaine. At bigla siyang natakot sa malamig na pawis. Diyos ko, halos may malaking nangyari. Paano magiging totoo ang 100,000,000 tseke na ito? Malinaw na sinabi ng anak na babae na ito ay 180,000,
At dapat itong 100 milyong tseke na pag-aari ni Charlie. Itong dam na mabahong sutla, okay lang magsinungaling sa malalaking lalaki at ma-addict dito. At dinadala niya ang isang peking 100 milyong tseke sa kanya. Muntik ko nang maiyak. Hindi ko talaga alam kung sinasadya o hindi sinasadya ng lalaking ito. Ngunit lahat ito ay katibayan niya sa panlilinlang. Hindi pwede. Charlie dared to cheat me. He must take this check. In front of her daughter's face. Siya symptomatically. Ano man ang sabihin niya ngayon, kailangan niyang hilingin sa kanyang anak na hiwalayan ang malaking sinungaling na ito. Kabanata 325. Si Charlie ay nasa ward, nakikipag-usap sa kanyang asawang si Claire, at Jacob. Sa oras na ito, ang pinto ng ward ay sinipa ng malakas. Mabangis na pumasok ang biyenang si Elaine. Pagpasok niya, kinuha ni Elaine ang 100 milyong tseke sa kanyang kamay, at habang nanginginig ito ng malakas, nagmura siya, "Charlie, ikaw bastard, ang lakas ng loob mong manloko?" Natigilan si Charlie, at nagtatakang nagtanong, "Mom, ano ang pinagsasabi mo? Kailan ako nagsinungaling sa'yo?" Hindi siya pinansin ni Elaine. Tumakbo siya kay Claire, at nagreklamo, "Anak, kailangan mong hiwalayan ito, malaking kasinungalingan. Ang lalaking ito ay hindi mapakali at hindi mabait. Gusto niyang lokohin ang nanay mo." Nagtaka rin si Claire at nagtanong, "Mom, ano po ang problema?" Ibinigay ni Elaine ang tseke kay Claire, at galit na sinabi, "Tingnan mo, basahan talaga ang asawa mo. Binigyan ako ng peking tseke na nagkakahalaga ng 100 milyon. Halos tumawag ng pulis ang cashier sa ospital at gusto akong ipaaresto. Tinawag akong scammer." Bahagyang naramdaman ni Charlie ang kanyang puso. Ito ang 100 milyong tseke, na binigay ni Warnia sa kanya. Damn! Dapat nilagay sa bulsa at nataranta sa 180,000 na tseke. Tapos na, paano ko ito ipapaliwanag? Tiningnan ni Claire ang tseke sa oras na ito. Ang kanyang mukha ay biglang mahirap tingnan. Siya ay umirap. "Charlie, ano ang nangyayari sa 100 milyong peking tseke na ito? Engaged ka na ba ngayon sa panluloko?" Nagmamadaling ipinaliwanag ni Charlie, "Honey, may hindi pagkakaunawaan dito." Kumunat ang noo ni Claire at nagtanong, "What the hell is going on? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw." Sabi ni Elaine sa gilid, "I need to ask." Ang tseke na ito ay dapat na isang prop na dala niya para linlangin ang mga tao. Hindi niya sinasadyang ibinigay sa akin. Buti na lang binigay niya ito sa akin. Kung talagang ginagamit ito para linlangin ang mga tao, siya ay huhulihin at babarilin ng mga pulis. Pagkatapos magsalita, tumingin ulit siya kay Claire, at malungkot na sinabi, "Claire, itong basura ay nangahas na dayain ang 100 milyon. Huwag kang maniwala sa ganyang malakas ang loob. Kung hindi mo siya hihiwalayan, buong pamilya natin ang papatayin niya." Nanlamig din ang mukha ni Claire, nakatingin kay Charlie, at sinabing, "Charlie, kung hindi mo ipaliwanag ito ng malinaw, iisipin ko na talagang hiwalayan ka. Kawawa ka, kaya kong tanggapin. Ngunit kung ikaw ay hindi sinusundan ang tamang landas, magnakaw at manloko, kung gayon hindi ko ito mapapalagpas." Binaling ni Charlie ang kanyang isip at nagmamadaling sinabing naagrabyado, "Honey, hayaan mo akong maging tapat sa'yo. Itong 100 milyong tseke, binili ko talaga sa punerarya." Tindahan ng punerarya. Parehong nagulat sina Claire at Elaine at nagtanong, "Anong mga bagay?" Walang pagpipilian si Charlie kundi ang bumuntong hininga. "Hindi ba namatay ang aking matandang guro noong ako ay 8? Ako ay nanaginip ng 2 araw na ang nakakaraan. Sinasabi niya na wala siyang pera na panggastos at binubuli ng iba, kaya kailangan kong ibigay sa kanya ang lahat. Magsunog ng pera." Pagkasabi noon, nagpatuloy si Charlie sa pagbuntong hininga at sinabing, "Hindi ako nagdadalawang isip, kaya pumunta ako sa funeral shop at nagtanong. Inirerekomenda ng mga tao ang ganitong uri ng tseke sa akin, na sinasabing yun ay nagkakahalaga ng 100 milyon, at ang isa ay nagkakahalaga ng higit sa 12 lumang perang papel ng Ming Dynasty. Bundle.
energy saving at environment friendly. Kaya bumili ako ng isa para sa 10. Iniisip na sinunog ko ito sa intersection sa gabi. Ngunit hindi ko inaasahan na nakuha ko lang ang mali at ibinigay ito kay Mom. May kaina-hinalang tanong ni Claire. Totoo ang sinabi mo? Nagmamadaling tumango si Charlie. Totoo, isipin ito, kung gaano kabuti ang lahat sa mga taon na ito. Sino ang mandaya ng isang tseke na 100 milyon? Ang isang tseke na 100 milyon ay hindi maaaring lokohin ang isang cashier ng ospital. Napaisip si Claire, at totoo nga ang sinabi ni Charlie. Walang maniniwala sa 100 milyong na tseke. At hindi ito angkop para gamitin bilang isang tool sa pandaraya.